So, hi mga mare. So, kanina, nag-film na ako. Mga ilang minuto lang, nalobat yung mic. So, hindi naririnig yung boses ko. Kaya ito, uulitin ko na lang. So, bakit nga ba hindi ko pa pinapatanggal itong thyroid ko? So, umpisahan ko muna kung kailan ako nagkaroon na ito at kung bakit. So, noong 2018, nagtatrabaho pa lang ako. May napansin na ako na bukol dito sa may leg ko na maliit. So, ang akala ko, natatanggal siya sa laway-laway lang. Alam mo yun, yung tuwing umaga, pag may bukol-bukol dito, lalawayan mo lang, tapos unti-unti lang siyang liliit, tas matatanggal. So, akala ko yun. So, hindi ko alam na, na goiter yun. Ang akala ko, matatanggal pa siya sa laway-laway, hindi ko siya pina-check up kaagad. So, noong 2019 September, nakapagpa-ultrasound ako at doon ko nalaman na may goiter nga ako. Pero hindi po toxic yung goiter ko. Yung goiter ko po ay nasa labas. Ayan po siya. Ganyan na po siya kalaki ngayon. Ayan. Hindi lang po siya nakikita sa mga video ko. Sa mga ina-upload kong videos. Hindi siya gaano nakikita kasi nga siguro dahil nakalugay ang mukha. Or minsan siguro kung masagap nyo. Ayan. Ganyan na siya kalaki. Malaki na talaga siya. So, ayun, nigay ko na sa doktor itong result. So, tinanong ko kung anong gamot, kung anong bawal, at kung ano ang dapat gawin. So, ang gamot ay wala. Kasi normal yung function ng thyroid ko. So, wala akong maintenance na nainom para lumiit to. Kasi nga walang binigay, kasi nga normal yung thyroid. Ang tanging suggest lang po sa akin ay ipatanggal, paoperahan habang maliit pa. Kasi kapag nga lumaki nga daw, may tendency na mahuhulog siya sa cancer, magiging cancerous. Kasi nga lumalaki, tsaka malaki na rin yung hiwa kapag lumaki nga ito. So, dahil wala nga naman kaming pera na sapat talaga na panggastos para dito. So, hindi ko siya napapa-operahan. Tapos, nung time na yun, syempre, maliit pa yung anak ko. So, natatakot ako na baka mamaya, pag naoperahan ako, alam mo yun, baka di ako makasurvive, baka mamatay ako kaagad. Kawawa naman yung anak ko. Tapos, iniisip ko din naman, sino mag-aalaga ng anak ko? Magpapa-opera ako. Diba? Nahihiya din naman ako dun sa biyanan ko, na siya mag-aalaga. Tapos, diba? So, hindi ko muna pinaoperahan. Doon pa kami nakatira sa bahay ng biyanan ko. Sa mga hindi po nakakaalam, yung kinakasama ko po dito ay may 2 anak sa una. So, syempre, kailangan ng mga bata ng pagkain, mga baon, kasi nag-aaral yung panganay noon. So, tapos, syempre, nagagatas at diaper pa yung anak ko kasi nga, hindi na siya naka-breastfeed sa akin dahil nga nauubusan ako ng gatas. So, yun. Fast forward, kaya hindi po siya na talagang, hindi ko po siya na paoperahan ng agad-agad dahil nagka-pandemic. Parang sabay din yun na nagsarado yung pinagtatrabahuan ng kinakasama ko. Tapos doon sa pandemic. So, nagsabay yun. So, wala na siyang trabaho. Wala na akong trabaho. Doon kami nakatira sa nanay niya. Noong 2020, di ba nga yun nga, pandemic na. So, hindi ako sure kung 2020 din kami bumukod or 2021. I'm not sure. So, nung bumukod kami, mas lalo ko siyang hindi inintindi kasi nung bumukod kami, yung trabaho ng asawa ko noon ay nasa junk shop po. Kaya po siya noon nakapagtrabaho doon sa junk shop. Bago po kaming lumipat, bago po kami bumukod. So, meron po akong tito dito sa Caste, sa may Govic na nagja-junk shop. Pumunta ako doon, kinausap ko si pinsan ko, si Ate Sheila. Sabi ko, tinanong ko kung naghahanap pa sila ng tao or kailangan pa ba nila ng tao kasi ipapasok ko sana yun nga, yung nakasama ko kasi nga wala kaming trabaho parehas, walang pambili ng gatas at diaper niya. Oh, hindi. So, ayun, alam mo yung time na yun, sabi nila, hindi naman daw po nila kailangan pa ng tao kasi
may mga tao naman sila, so dahil nga siguro naawa sila sa akin, so binigyan nila ng chance yung kinakasama ko. So ayun, nakapasok siya doon. So yung sahod niya doon ay hindi naman po ganun kalakihan, and which is okay lang naman po sa amin kasi yun yung pasahod nila. So kaysa wala, syempre, 'di ba? Ano naman, malaking tulong din naman po sa amin. So ilang months po akong walang trabaho din noon nung lumipat na kami. So, yun. Tapos babayaran po namin monthly ay yung upa ng bahay, tsaka yung kuryente. Tapos syempre pagkain pa namin sa araw-araw, gatas diaper ng bata. So wala talaga, hindi ko talaga iisipin yung sarili ko nun. Dumating sa point na pinapadala ako ng nanay ko ng pambili ng supplement, food supplement, herbal, kasi baka sakaling lumiit kapag ininuman ko. So nung time na yun, hindi ko nabibili kasi yun, hirap na kami. Mas pinipili kong ibili ng pagkain, ng bigas,